Ayan. Sige, magbatian pa po tayo. So yan guys, welcome guys sa church. Hindi, welcome guys. Welcome everyone and good morning. So, sige, ako nga pala si Christine, ang youth pastor ng J1 Mataas na Kahoy. And pwede ko bang matanong kung sino yung first time ngayong araw na to? Wow, dami nyo ah. Pwede bang tumayo yung first time? Sige, pwede din ba tayong tumayo muna to declare? Yan, sige, declare muna natin to. Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Because Jesus, He is anointed one. Amen. And pwede bang i-declare din natin to kasi sobrang powerful ng culture na to. Game. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Sige, palakpakan naman natin ang Lord. Pwede na po tayong umupo. Diba, itong series na to, inaalam natin yung name. Yung mga names. Sino dito nakakatanda pa ng names? Wow! Ang una nating tinopic na names, diba, is yung Jehovah Chicken. Sunod, Jehovah Rohi. Sunod, Jehovah Jireh. Sunod, Jehovah Rapha. And ngayon naman, ngayong araw na to, and dito na yung last, ang pag-uusapan natin is Jehovah Shammah. The Lord is there. Ibig sabihin ng Shammah, the Lord is there. Shammah. Tanong mo sa katabi mo kung kasama ba ang Lord? I-declare mo na lang, kasama mo ang Lord. Sige, sa kabila mo din katabi, sabihin mo kasama mo ang Lord. God is with us. Amen. And ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung story ni Moses. Diba si Moses, para siyang pinipare and parang pinipare talaga siya ni Lord in a unique and special way para i-lead yung mga Israelites to from slavery to promised land. Diba? And yung ways ni Moses ay hindi siya tuwid. Ang daming difficulties, ang daming challenges, ang daming doubts, ang daming fear. Pero, ang pangako ng Lord sa kanya, Moses, I am with you. And ganun din sa atin. Ang sinasabi sa atin ng Lord na, Nak, I am with you. And yung mga Israelites din, hindi sila masaya na si Moses yung naglilid sa kanila. Hindi din sila okay na si Moses hindi sila naniniwala kay Moses. Pero, still, si Moses nag-obey pa rin sa Lord. Sumunod pa rin sa Lord. And yun yung pinaka-bottom line doon. Nag-obey siya sa Lord. And kahit ang daming doubt, ang daming fear, ang daming struggle, ang daming challenges, still, pinanghawakan niya yung sinabi ng Lord na, Anak, I am with you. Pwede ba muna tayong manalangin? Tarang yumukot, pumikit. Hallelujah, Jesus. Lord,
Hallelujah, Lord. Lord, samahan mo kami ngayong oras na to, God. And Lord God, hinihingi ko yung anointing mo, yung presence mo, yung perfect love mo, God, na sumama sa amin ngayong araw na to. And Lord God, I pray God na ikaw lang yung matataas, ikaw lang yung makikita. And I pray Lord na may matututunan kami, mas maintindihan namin yung word mo God. And Lord, I pray God na ikaw yung kikilos at hindi aalis sa mga taong to, hindi kami aalis sa lugar na to, wala kaming natututunan na galing sa iyo God. Lord, mangusap ka pa. In Jesus' name, Amen. Gusto ko lang i-share, yun nga, gusto kong i-share sa inyo si Moses. And si Moses kasi is nakatira siya sa Egypt. And ang mga Israelites noon ay talagang slave sila. Pinapahirapan sila ng mga Egyptian. And si Moses, umalis siya sa Egyptian kasi sa Egypt kasi kasi nakapatay si Moses. Kasi ayaw niya nasasaktan yung mga Israelites. So, akala ni Moses, dun sa ginawa niya yun nung akala niya walang nakatingin sa kanya. So, yung kinabukasan, kumakalat na pala yung news na nakapatay si Moses. So, si Moses, inano siya, parang dinapuan siya ng matinding fear, matinding takot, kaya umalis siya. Baka kasi kung anong gawin sa kanya ni Pharaoh. Tapos, nakikinig lang. Hindi. Tapos, si Moses, dun sa pag-alis ni Moses, dun ang usap ang Lord sa kanya. Kasi parang sabi ni Lord, Nak, bumalik ka sa Egypt. Sabihin mo to sa mga tao, sabihin mo to kay Pharaoh, sabihin mo tong word ko, ipakita mo tong miracles ko, ipakita mo tong sign ko. Pero alam nyo ba kung sumunod si Moses? Tingin nyo, sumunod si Moses? Hindi. Noong una, hindi. Nakipag-argue pa siya sa Lord na, Lord, bakit ako? Lord, hindi ko naman kaya. Parang the moment na nangusap sa kanya sa Lord, lumabas yung self-doubt niya. Lord, bakit ako? Diba? Kahit tayo na nandito ngayon, kapag ina-appoint or inuutusan ng leader natin na, Nak, mag-pray ka. Nak, ikaw ang mag-closing prayer. Nak, ikaw ang mag-offering. Nak, ikaw ang gagawin to. Nak, lagi natin sasabi, bakit ako? Diba? Sinag-guilty. Bakit ako? Lord, bakit ako? Pastor, bakit ako? Diba, ganun tayo? Nay, bakit ako? Diba? Minsan ganun tayo kasi hindi natin alam yung identity natin sa Lord. Amen. And sometimes, gusto man natin sumunod. May part sa atin, sa puso natin, na gustong sumunod. Siyempre, Lord yun eh. And hindi ka pipiliin ng leader mo kung hindi niya nakikita yung potential mo. So, pinili ka niya dahil nakikita niya yung potential mo. Nakikita niya kaya mo. And ganun din si Lord kay Moses, na nakaya mo. And sinabi niya, and yung bumalik si Moses sa Egypt, sinabi niya to, pa-flash nga, ay, ito muna pala. Sabi niya sa Exodus 3:10, sabi ng Lord sa kanya, now go. After makipag-argue ni Moses, sabi ng Lord, now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. Sabi ng Lord, no. Kasi naririnig na ng Lord lahat ng daing ng Israelites. Nakikinig na niya yung sakit, yung iyak, yung lungkot, yung mga hirap na pinagdadaanan nila. Naririnig na ng Lord. Umakyat na sa Lord lahat ng hinaing nila. And kaya sinabi niya kay Moses na, Nak, go, I am sending you. Pinili ng Lord si Moses. Kaya kapag sinabi ng leader nyo or ng pastor nyo na, Nak, go, I am sending you. Sumunod agad kayo.
And next, sabi naman dyan ni Moses, pa-next po. Sabi dyan, but Moses protested, di ba? Who I am to appear before Pharaoh? Who I am to lead the people of Israel out of Egypt? Sino nga ba ako? Kahit tayo, di ba? Iniisip natin, sino nga ba ako? Lord, sino ako para pangitang term. Pero, Lord, ako lang to. Bakit ako? Lord, sino ako para mag-lead sa kanila? Lord, sino ako para i-appoint mo? Lord, sino ako? And parang katulad like us, na parang inaalin tulad ko kay Moses na ganun tayo eh. Lord, sino ako? Lord, ako lang to. Parang tayo sobrang baba ng confidence natin. Sobrang baba ng tingin ng sarili natin. Kaya lagi tayo nahihiya. Diba? Dapat kung tayo magpe-pray, mag-share ng word ng Lord na, yes, Lord! Diba? Dapat sobrang active natin. And alam mo, sabi ng Lord kay Moses, next slide po. Sabi niya, God answered, I will be with you. And this is your sign that I am the one who has sent you. When you have brought the people of Egypt, you will worship God in this very mountain. See, sabi ng Lord, I will be with you. And siya talaga yung nagputo sa kay Moses. And ganun din, hindi i-convict ng Lord ang pastor mo, ang leader mo, ang tayo na hindi niya tayo i-convict. Hindi walang tiwala sa atin ang tinawag ka niya dahil may purpose ka. May greater purpose ka. And possible, baka kailangan ka ng kaibigan mo, kailangan ka ng classmate mo, kailangan ka ng family mo, kailangan ka ng kamag-anak mo. And baka may naghihintay sa'yo na, nak, kapitan mo to. Nak, puntahan mo to. Diba? And sabi, yan o, pangako ng Lord, I will be with you. Kaya ba't ka matatakot? Diba? Pero sumunod ba si Moses? Sumunod ba si Moses? Hindi. Diba? Kahit anong encouragement sabihin sa'yo, hindi pa rin sumunod si Moses. Nakipag-argue na naman siya sa Lord. Minsan ganun tayo, no? Makikipag-argue muna tayo bago tayo sumunod. Diba? Makikipagtalo muna tayo bago tayo sumunod. Diba? Aminin. Magagalit muna bago sumunod. Mapipikon muna bago sumunod. Diba? Reklamo tayo ng reklamo na ganto, ganyan. Susunod at susunod din naman tayo. Bakit hindi pa natin sundin? Diba? Saka yun nga, hindi ka naman talaga pipiliin ng Lord kung hindi mo kaya. You have a potential. And kailangan mo makita yung sarili mo. Kailangan makita mo yung tunay mong identity sa harap ng Lord. Amen? And ito po yung points ko na kung i-remind sa inyo. And I pray na tumatak sa puso at isipan mo. Ang first point ko po is God is there in every situation. Hindi ka nag-iisa. So yun nga, yung bumalik nga si Moses sa Egypt, sinunod na niya ang Lord. Diba? Ang haba ng arguments na yun, pero sinunod din naman niya ang Lord. Pinakita niya kay Pharaoh yung signs na, sabihin mo to, gawin mo to. Sabihin mo to yung word na to. Pero hindi naniwala sa kanya. Sometimes may ganun din talaga na may ma-encounter tayo na pag sinabi ng Lord, nak, sabihin mo nga to. Nak, i-share mo nga to. Sometimes walang maniniwala sa atin. Diba? And, next slide na po. Sabi sa Exodus 5:10, ever since I came to Pharaoh as your spokesman, he has been even more brutal to your people, and you have done nothing to rescue them. Nagalit na si Moses.
Kasi yung bumalik siya sa Egypt, mas lalong pinahirapan ng Lord yung mga Israelites. Mas naging brutal, mas lalong pinaghigpitan. 'Di ba? Ay, oo, yung mga Israelites. So, parang mas lalong nahirapan din si Moses, mas lalo siya nagreklamo na, Lord, mas lalo na pinahirapan Chinor ko naman, ginawa ko naman, sinunod ko naman. Ba't parang lalo naging worse in situations? Ba't lalong parang mas lalong naghirap? And yun yung parang masakit as a, hindi naman masakit pero challenging na kapag tayo ay kunyari may ipagpipray or may i-share, may sharean, may papayuhan, tapos parang naging worse pa. Diba parang yung taong yung, Lord, tunay ka ga. Diba? Lord, nandyan ka ga. Lord, kasama ka talaga kita. Lord, tunay ka ga. Diba? Daming doubts. Kasi lalo pang naging brutal. Lalo pang mas naging worse in situation. Pero, sabi nga ng Lord, I am with you. Yun yung kailangan tumatak sa puso't isipan natin na, Nak, I am with you. Kasama mo ko sa lahat. Kasama mo ko. And yun nga sabi, and may moment din na, di ba tayo, as a personal tayo, na parang dadating talaga tayo na maraming problema, sabay-sabay yung problema, sabay-sabay yung emotions, hindi natin maintindihan, hindi natin malaman kung ano na gagawin, paano to, paano yan, may life group ka pa, lahat parang halo-halo na. Pero yung sabi nga ng Lord, Nak, I am with you. Hindi mo man maintindihan, hindi mo man makita, but I am with you. Sometimes, hindi naman natin need ng answer eh. Sometimes, hindi natin need ng makita pa kung ano yung next na mangyayari. But ang need natin, mag-pray, maniwala, magtiwala sa Lord. And sometimes, may mga, diba, pag may problema ka, tapos may mag-open din sa'yo, tapos sunod-sunod pa sila, wala kang masasagot kundi, Lord, God is with you. Ganon kasi ako sa live group ko. Alam nila yan. Lagi kong sinasabi sa kanila na, Nak, God is with you. Kaya mo yan. Pag sometimes hindi ko alam kung ano yung perfect na payo kasi siyempre, pag may kasama din problems, sasabi ko, Nak, God is with you. Hindi ka pababayaan ng Lord. May pangako ang Lord. And you have a greater purpose. Kung bakit ka nandito ngayon. Kung bakit nararanasan mo yan ngayon. And sometimes, hindi din natin kayang baguhin yung tao eh. Diba? Sometimes, maiinis ka na lang na, Lord, hindi naman naniniwala eh. Lord, hindi naman nagbabago eh. Parang ganun kay Moses, diba? Pero sabi ng Lord, Nak, hindi mo kayang baguhin ang tao. Kaya ng Lord. And hindi din natin kayang baguhin yung situations nila. Pero kaya ng Lord. And kaya in-remind lang natin sila, encourage lang natin sila na the Lord is there. Na kahit ano pa yung situations mo, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, the Lord is there. And sabi nga, next slide, sabi nga niya sa Isaiah 41:10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will hold you with your righteous right hand. Diba? Ang ganda ng verse na to. Do not fear. Kapag nandun ka na sa situations na sobrang gulo, sobrang dami, dinadapuan ka ng anxiety, dinadapuan ka ng pag-overthink, dinadapuan ka ng iba't ibang I am with you. Diba? Sabi ng Lord, Nak, I am with you. I am with you.
Kasi ang Lord naman ang magbibigay sa atin ng strength. Ang Lord naman ang magre-restore ng mga nawala sa atin. Ang Lord naman ang magbabalik lahat ng ninakaw ng kaaway. And siya yung maglilift up sa atin. Siya yung magbibigay ng confidence sa atin. Kaya ang second point ko po is God wants to restore His people. So si Moses, after nun, diba, bumalik siya sa Egypt. Nakalimutan kong ikwento na kasama ni Moses si Aaron, yung kapatid niya, na bumalik sa Egypt. Kasi parang sabi niya, Lord, hindi ko kaya. Kaya sabi ng Lord, sige na, isasend ko din sa yung kapatid mo. Sabay kayong maglingkod sa akin. Sabay niyo sabihin tong word na to. Sabay kayong magbigay ng sign. For I am with you. And gusto ng Lord makalaya ang mga Israelites sa situations nila, sa slavery. And ganun din tayo. Ganun din yung will ng Lord sa atin. Nanak, gusto kong makalaya ka dyan sa sitwasyon mo. Nak, gusto kong ma-overcome mo yung challenges mo. Nak, gusto kong matapos mo yung pinapagawa ko sa'yo. Nak, gusto kong makalaya ka dyan sa emotions mo, sa pag-overtake mo, sa anxiety mo, sa depression mo. Nak, gusto kong makalaya ka. Kaya lumapit ka lang. Yun yung need natin talagang gawin. Kasi, di ba, sometimes kapag ang dami ng emotions, ang dami ng problems, most of the time, aminin mo man o hindi, most of the time, nagliliwaliw ka. Imbis na mag-pray ka, imbis na isik mo si Lord, nagliliwaliw ka. Diba? Tapos pinipili mong pumunta dito, gumala dito, makipagrelasyon dito, i-chat ito, tingnan ito, panoodin ito. Bakit? Kasi ayaw mo na ng problema. Kaya nagliliwaliw ka. Kaya ginagawa mo yung hindi naman dapat. Amen? Kaya the moment na dapat nararanasan natin yun, dapat sinisik na natin si Jesus. Kasi the moment na lumapit tayo sa Lord, i-restore niya yung strength natin. I-restore niya yung emotions natin. I-restore niya yung confidence natin. I-restore niya lahat ng gusto mo i-restore sa buhay mo. Though mahirap, di ba sometimes, Lord, ayoko nang umiyaw. Lord, ayoko nang malungkot. Lord, ayoko nang maramdaman kong sakit. Pero kailangan. Sadyang may moment na hinahayaan ng Lord na mangyari na kailangan mong pagdaanan. Kasi hindi mo yan mararanasan kung hindi mo yan kayang lagpasan. Kaya maniwala ka. Maging confident ka. And be strong enough na harapin lahat ng problema mo. Kasi ang Lord ay kasama mo. Amen. May next slide po ba? Next slide po. Sabi nga dyan sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Diba? Ang sarap kaya kapag pinaglalabang ka. Diba? Ng Lord! Hindi, ang sarap pag pinaglalabang ka ng Lord. Diba? Promise nga ng Lord, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. The Lord will fight for you. Sometimes, hindi naman natin, di ba, pag tayo, nandyan yung problema, gusto mo i-explain to, gusto mong ipaglaban to, gusto mong ipakita tong side na to, gusto mo ganto, ganyan, ganyan. Pero sabi ng Lord, no, you need to be still. I will fight for you. And sometimes, kapag may kagalit ka pa, gusto mo lagi si revenge. Lord, gaganti ako. Lord, gaganti ako. Pero hindi mo need gumanti. Hindi mo need gumanti. Kasi ang Lord ang gaganti sa'yo.
Imbis na gumanti ka, ipag-pray mo na lang. Imbis na gumawa ka ng plan para masaktan siya, pag-pray mo na lang. Hayaan mo ang Lord. Kasi, mahirap. Kahit anumang pinagdadaanan mo, kahit anong nangyayari sa buhay mo, kahit anong story mo, kahit anong pinagdadaan mo, hindi doon matatapos yung story mo. Kasi ang Lord yung author ng buhay mo. And siya yung mag-aayos kung anumang pinagdadaanan mo. Kaya God will fight for you. Kaya God is with you. Kaya need mong i-adapt sa sarili mo na kahit anong mangyari, kahit anong pinagdadaanan ko, kasama ko ang Lord. Hindi ako nag-iisa. Amen. Kaya yung mga anxiety, depression, yung regret, or anumang negative emotion is not part of your life. Amen. Hindi sila parte ng buhay mo. Kaya i-review mo, Lord, wala na tong anxiety na to. Lord, wala na tong depression na to. Galing ba yun sa Lord? Di ba hindi? Kaya review. Tagtagin mo sa sarili mo, Lord, hindi na ako overthinker. So, sometimes talaga dadapuan tayo. Pero mas malaki ang Lord natin. Mas malaki si Jesus. Sa kahit anong bagay, sa kahit anong problema, sa kahit anong emotions. Mas malaki ang Lord. Next po. Next slide. Sabi nga sa 1 Peter 5:9-10, stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So, after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Diba? Sometimes, or most of the time, kapag dadapuan tayo ng sobrang laking problema, feeling natin mag-isa lang tayo. Yung ganun. Tasang kamay. Feeling niya mag-isa lang ako. Diba? And yun yung pinakamahirap. Na feeling mo mag-isa ka lang. Pero sabi ng Lord, Nak, hindi lang naman ikaw nakakaranas niyan. Nak, hindi ka lang naman mag-isa. Nak, hindi lang naman ikaw yung nagsasuffer. Diba? And sabi nga dyan, your family of believers is nagsasuffer din. Hindi lang ikaw. Kaya nga need natin, para ma-restore din tayo, need natin makarinig ng testimony. Para, hindi lang pala ako. Diba? May ganung moment tayo kapag narinig natin ang testimony nito. Ay, hindi lang pala ako nakakaranas nito. Ay, may pag-asa pa pala. Ay, pwede palang i-restore ng Lord yun. Ay, pwede palang ibalik ng Lord yun. Ay, pwede ko pala itong maranasan. Pwede pala akong magkaroon ng peace. Kahit sobrang grabe ng kaguluhan. Diba? Sometimes, sobrang laking tulong kapag nakikinig tayo ng teaching, or nanonood tayo or nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo ng mabuti sa leader natin, ina-adapt natin yung turo nila sa atin. Kasi in time, magagamit natin sila. Dadating yung moment na i-remind ng Lord na, diba, sinabi ko na, even yung leader mo, diba? Pero, yun nga, sabi nga ng Lord, diba, He will restore, He will support, He will strengthen you. Kaya hindi ka nag-iisa. Kaya hindi lang ikaw yung nakakaranas na. Dahil talagang ganun ang buhay. Mararanasan natin. Pero yun nga ang pangako ng Lord, I am with you. Kasama mo ko sa lahat. I am with you. I am your Jehovah Shammah. Amen. And last point na po. Seek Jesus in the midst of the wilderness. Diba kapag nasa wilderness tayo, parang ang hirap bumangon. Parang ang gulo.
Pero alam nyo ba, sabi nga, the moment na nandun ka sa wilderness or papasok ka sa wilderness mo, or the moment na may sign na yung wilderness mo, yun yung right time na i-stick mo si Jesus. Yun yung right time na lumapit ka sa Lord. Yun yung right time na sabihin mo sa Lord lahat ng problema mo. And dapat, alam mo sa isip at puso mo na nandun si Jesus. Na kahit anong mangyari, nandun si Lord. Na kahit anong problema, nandun si Lord. Na kahit anong challenges, nandun si Lord. Kaya, seek Jesus. Yun yung kailangan natin. Isik natin ng Lord. Lumapit tayo sa Lord. Mag-pray tayo sa Lord. Kasi yun yung right time na down ka. Yun yung right time na isip mo na lumapit ka sa Lord. Na isurrender mo sa Lord. Na sabihin mo sa Lord, i-runs mo sa Lord. Sa Lord muna bago sa iba. Lord muna bago ang iba. Diba? Kung gusto mo talaga ng peace, Lord muna bago ang iba. Kung gusto mo talagang ma-restore, kung gusto mo talagang maramdaman, kung gusto mo talagang mabuo ka, lapit sa Lord. And may nabasa nga ako, sabi niya, kapag tinatry mong maging strong on your own, doon ka nagpe-fail. Kasi, yung pagiging strong mo, dahil sa pansarili mo lang, wala eh. Kasi hindi mo naman kaya nang wala si Jesus. Kaya nyo ba? Di ba hindi? Kaya, kailangan natin si Jesus para mas maging strong yung foundation natin. Kailangan natin ng Lord para maramdaman o makita natin na God is there. Para malampasan natin yung problema natin. Kaya kahit anong mangyari, God is with you. Kahit anong problema mo, God is with you. Pwede ba tayong yumuko at pumikit? Sige. Kanina pang nagko-convict ang Lord. Kanina pang nangungusap ang Lord. And sabi ng Lord, no? Ang dami dito sa church nyo, nasa wilderness, na loss. Ang daming loss. Pwede bang ngayong oras na to, seek natin si Jesus? Pwede bang magkaroon tayo ng humbleness sa paglapit sa Lord? Be humble enough sa paglapit sa Lord. Pagsabi sa Lord, in anumang emotions mo, anumang kaguluhan sa puso't isipan mo, pwede bang sabihin natin sa Lord? Kung may matindi kang problema, kung feeling mo hindi mo na alam ang gagawin mo, kung feeling mo pagod ka na, kung feeling mo hirap ka na, God is there. God is with you. Meron dito, nagtatry na maging strong. Na feeling niya hindi niya kailangan ng iba. Pero ang sasabihin ko sa'yo, mas lalo ka lang may hirapan kapag pinili mong maging strong na hindi kasama si Jesus. Kaya, be strong enough kasama ang Lord. And, come on, pwede bang isurrender mo sa Lord? Surrender. Sabihin mo sa Lord yung problemang to.
Nak, ito huwag kang magtira. Yung sakit na nakatago sa puso mo, nak, ibigay mo sa akin. Yung doubt sa sarili mo, yung fear, yung pagkawala mo ng confidence, nak, sabihin mo sa akin. Yung may times na feeling mo, nagkaroon ka ng persecution, hindi sila naniwala sa'yo, walang sumusunod sa'yo, feeling mo wala kang kwenta, surrender mo sa Lord. Sige, come on. Pray. Pray. Hallelujah, Jesus. God is here. God is here. Hayaan mo siyang pumasok sa puso't isipan mo. God is here. And nangungusap ang Lord ngayon. Saan ka pa nahihirapan? Saan ka pa hirap na hirap gawin? Ano pa yung situations mo na hindi mo pa nasa-surrender sa Lord? And pwede bang tumayo yung taong gustong i-restore ng Lord yung buong pagkatao niya? Sige, continue to pray. May sinasabi ang Lord ngayong oras na to. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige, pray. Pwede bang kantahin mo din tong awit na to? And pwede bang kantahin mo to with all your heart? Sa'yo hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos. Minsan pa Lord,
sabi ng Lord, nak, hindi ka na slave ng anxiety mo. Hindi ka na slave ng depression mo. Hindi ka na slave ng pag-overthink mo. Hindi ka na slave ng mga problema, challenges mo. Kasi nak, I am with you. Kasama mo ako. Kasama mo ako sa lahat ng problema mo. Kasama mo ako sa pinagdadaanan mo. Lord, nak, I am with you. Sabi ng Lord, anak, kasama mo ako. Kasama mo ako. Kaya pangako ng Lord, anumang pinagdadaanan mo, anumang challenges na kinakaharap mo ngayon, pangako ng Lord, malalampasan at malalampasan mo yan. Na kaya mo, kasi kaya ko. Kaya mo kasi kaya ng Lord. Mahalaga ka kasi mahalaga ka sa Lord. Kamahal-mahal ka kasi mahal ka ng Lord. Anointed ka kasi inanoint ka ng Lord. Kapili-pili ka kaya pinili ka ng Lord. And hindi ka niya pipiliin for nothing. Hindi ka pipiliin ng Lord. Hindi aksidenteng nandito ka sa church, nakikinig. You have a greater purpose. Ang tindi ng purpose ng bawat isa. Kaya come on. Pwede ba sabihin mo sa 10 tao, God is with you, kasama mo si Lord. Come on. Kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. Kahit ano pa yung sakit, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat, God. Salamat, God, dahil yung pangako mo, yung sinabi mo na I am with you, Lord, nangyayari. Lord, oo nga, kasama ka nga namin, Lord. And Lord, I pray na ang bawat isa, yung puso't isipan nila is naka-align sa'yo, naka-focus sa'yo, God. And Lord, I pray na ma-overcome ng bawat isa yung anumang problems, yung challenges, yung emotions, Lord, ma-overcome namin to, God. And Lord, salamat dahil pinili mo kami. Pinili mo yung bawat isa, God. Lord, salamat dahil yung pagpili mo sa amin is may kahulugan. Yung pagpili mo sa amin is kasama ka namin sa paglakad sa purpose namin, God. Lord, salamat. And Lord, today, nag-yes kami sa'yo. Lord, today, mag-yes kami sa paglakad namin sa purpose mo sa buhay namin. Lord, today, iso-surrender na namin lahat. And today, God, aalalahanin namin na Lord, kasama ka nga pala namin. And Lord God, maraming salamat, God. Salamat, God, sa pag-ibig mo, dun sa perfect love mo na bubuo ng pagkatao namin. Lord, salamat sa presensya mo na laging kasama namin. Lord, salamat sa pangako mo, dahil God, in time, antindi ng pagkilos mo sa buhay ng bawat isa in time, yung desire at yung purpose mo is mangyayari, God. Lord, salamat. We love you, God. We honor you. In Jesus' name we pray.